Hi guys, magandang araw guys. Another vlog na naman tayo guys. Ngayon na araw guys, gagawa tayo ng vlog para sa hagdanan. Tamang pagkabit ng tile sa hagdanan. Ito siya guys. Ayan guys, kakaiba to na pagkabit ng tile sa hagdanan guys, kasi gumamit tayo ng jig, yung eskwala. Yan hawak ni Toto na tiles. Ang tawag dyan jig, para pareho palagi yung clearance, yung step niya 30, yung riser niya 19, hanggang sa baba yan parehas talaga ang ano niya, space niya, kasi gumamit tayo ng jig method pagkabit ng tiles. Maganda na paraan para ang karamihan kasi ng sa hagdanan guys, nagka problema dito. Silipin nyo guys to, yung kanto hanggang sa baba di magpantay, minsan mag wave pababa, minsan mag pataas yung kantuhan. Kaya ito yung highly recommended na paraan para maganda yung trabaho natin, maganda yung quality. Yung sa baba, yung riser, hindi problema pagkabit, kasi pag nakabit na, tanggalin yung top, tapos abunuhan yung kulang. Ganyan, sana makatulong to sa inyo guys, kasi ano to, tested na for how many years ko na ito ginagamit. Ganyan lang. Pag layout guys, ano pa rin, common na layout, gamit ng tansi, tapos dalawa, tapos yung isa nakasunod dito sa kanto ng tiles para di ka mawala papunta sa baba. Pantay. Kailangan kasi ng tansi bago magkabit para ma-check, baka mag-dive yung tiles mo, sasayad na sa surface ng hagdanan, magka-problema ka. Kaya ganun pa rin, ay tansi na dalawa na nakalibel. Tapos ito guys, pwede na itong tanggalin, pero di lang namin tanggalin para pagdating natin sa baba makita nyo ang resulta na gumagamit tayo ng jig. Kasi kahit wala na yung tansi, makabit natin yan ng perfect, because we use jig method guys. Yung hagdanan natin, na kabit na lahat ng yung tiles gamit yung jig. Ito ngayon, ano na naman, magkabit tayo ng sternosing. May mga kabit na guys. Yan, tingnan nyo guys. Kayo guys, anong gamit nyo pag kayo ang magkabit? Adhesive o simento o ready fix? Sa nakagamit na ng mga simento o adhesive, ano yung resulta guys? Di ba di magtagal, magtuklap. Na ano ko na yan guys, na try ko na yan lahat guys, pero ito hanap ako ng paraan para di na matuklap. Gumamit ako ng epoxy. Yan na epoxy, all purpose ya guys. Kung walang all purpose, yung epoxy cement mas maganda talaga.
Ito siya all purpose. Kakapit siya sa ceramic, porcelain. Lahat kahit sa bakal pwede magkapit yan. Ganyan lang pag kabit, hagudin lang para magdikit talaga. Kaysa yung adhesive o simento, kailangan mo pa ng pampabigat para di magalaw, tapos bukas pa matanggal. Ito mga 1 hour lang tuyo na. Yan ang gusto kong i-share sa inyo guys, kasi alam ko makatulong to sa katulad namin na construction worker. Maganda to na paraan. Nag-vlog ako guys para makatulong sa iba na mga construction worker, para madali lang trabaho, tapos quality, matibay yung pagkagawa. Ganyan magkabit ng sternosing. J, lata J, yung isa na lata. Okay. Ang pag-mix niyan guys, ano lang, kasi pareha man yan, T&B man yan, ano lang, pareha lang yung ano mo, dami. Tapos kung medyo malapot, lagyan nyo lang ng reducer o container, pwede na. Yan ang tama na paggamit guys. Ito siya na all purpose. Naka-indicate dito na pwede siya sa ceramic at saka porcelain. Iwan kung makita nyo, basahin nyo guys. Yan, porcelain at saka ceramic. Penetration, water penetration, bonding, impact, kahit ano. Pwede siya sa lahat, sa bakal, kasi all purpose. Kahit anong brand guys, basta all purpose na epoxy. Kung walang all purpose guys, mas maganda yung epoxy cement. Hindi ka na mahirapan pag kabit, kasi tingnan nyo yung nakabit na ito, walang mga pabigat. Hindi mo na kailangan lagyan ng pabigat, kasi kusa siya mag-ano, i-ano mo lang, hagod-hagodin mo lang pag magkabit ka. Pag magdikit na yan, di na maghiwalay sa tiles, kasi ano man siya, sticky yung masa niya. Tapos tingnan nyo guys yung pagkakabit ng may jig. Tingnan nyo guys, so pareho talaga yung kanto, kasi gumamit tayo ng jig. Hindi ko lang na-videohan yung mga detalye ng tama ng paggamit ng jig, pero ipapaliwanag ko sa inyo guys. Sa paggamit ng jig guys, every 2 step kailangan mo i-check ng barnabil, baka may ano. Pero pag sanay ka na magamit guys ng jig, saan yung jig natin ha? Nabitak na siguro yun, pero basta ganyan yung basta ganyan lang guys pag kabit ng tile sa hagdanan. Kung ano yung pinakita ko, ganyan lang. Okay. Yan guys ang sinasabi ko sa inyo na jig. Ganyan lang pag gamit guys. Pasensya na kayo kasi nabitak. Tiles man lang kasi yung gamit ko. Pwede kayo pag magawa ng ganyan guys, jig, pwedeng gumamit ng plywood o kahoy ba, depende kung anong yung available sa gawaan nyo. Ito tiles lang yung ginamit namin kasi yun lang ang available.
Napaka simpleng gamitin guys. Pag unahin lang yung run, yung flooring ng hagdanan. Itong siding madali lang to guys pag kabit. Pag importante na di makapal. Kung sakaling makapal, tapalan nyo muna, palitadahan, nipisin bago kabitan na ito. Kasi pag makapal, kabitan nyo agad, mahirapan kayo. Ito yung gawa natin, perfect talaga yung ito na mga kanto at saka ito. Ano talaga, perfect. Nasa linsa. Kahit hindi ka maglinsa, pag gumamit ka ng jig, nasa linsa yung kanto. Magtama talaga lahat kasi pareho man yung sukat, yung mula sa taas hanggang sa baba. Kasi jig man yung ginamit natin, pareho yung run nya, riser. Pagdating sa baba, ganon talaga yung kalabasan. So paggamit nito guys, ano lang, kailangan lang i-check kada dalawang hakbang o tatlo, i-check nyo ng barnabil kasi kailangan to nasa level palagi itong run, yung step niya kailangan nasa level palagi. Yung dito, pag nasa level yan, sigurado ispolado na yan kasi gumamit tayo ng jig. Ganyan lang kadali guys. Ito tiles lang yung ginamit namin, pwede na, basta di lang ingatan lang para di mabitak. So yun guys, kung nagustuhan nyo tong video na to guys, please like and share, paki-subscribe na rin, tapos paki-hit na rin ng notification bell para palagi kayong updated sa susunod nating video. Ito lang guys, tandaan lang, all purpose na epoxy para di magka-problema sa sternosing, di magtuklap yung sternosing. Ganyan lang yung tama na pagkabit. So, thank you. Hanggang sa susunod muli.